Pinalayas ng ilog pero pinatibay ng digmaan. Ito ang kasaysayan ng Kaong Silang Cavite, ang nayong hindi kayang patumbahin ng anumang pagsubok. At kung isa kang taga-Silang na interesadong malaman ang kwentong ito, iyan ang aking ilalahad sa bidyong ito kanung araw. Sabay nating tutuklasin ang iba pang mga kaalamang naisulat tungkol sa nooy baryo ng Kaong. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang komunidad ng Kaong ay itinatag noong 1882 ng isang sundalong Kastila na may ngalang Mariano Kapayanan. Ang salitang Kaong ay hango sa mga puno ng kaong o sugar palm na saganang tumutubo noon sa lugar na ito. Ang nayon ng Kaong ay naunang itinatag sa sitio ng Embarcadero na nung araw ay sinasabing may matabang lupang sakahin. Ang Embarcadero ay isang matandang lugar kung saan ang mga Kastila ay nagtayo noon ng prinsa o patubig upang paagusan ang mga taniman ng palay, gayon din ang mga tubuhan na pag-aari ng mga praile. Ang mga dating residente sa Embarcadero ay umalis at lumipat sa kasalukuyang kinalalagyan ng Barangay Kaong ngayon dahil ang Embarcadero noon ay lubhang malapit sa ilog ng Munting Ilog na nooy taon-taong umaapaw at nagdudulot ng kaperwisyuhan. Sinasabi sa lumang dokumento noong 1953 na ang mga unang pamilyang nanirahan sa Kaong ay binigyan ng mga apelyidong nagsisimula sa Ka, kagaya na lamang halimbawa ng mga pamilyang may apelyidong Kalinisan, Kasal, Cano, Caparas, Cacao, Castillo, Kapayanan, Kaya, Kanya, Kamitan, Canoso at Karaan. Ang baryo ng Kaong ay pinamunuan ng isang kabesa at binubuo ito noong araw ng mga sityos ng Embarcadero kung saan naroon ng Bulihan, Pasong Kakwate, ang lumang pangalan ng Maguyam, Paligawan at Maylame. Inilarawan na sa maraming dako nito noon ay makakakita ng mga tore na may mga balon at kamalig kung saan nililinisan ng mga tubo o sugarcane stalks. Dito rin kung saan ang mga tubo ay kinakatas sa pamamagitan ng mga kabyaw na pinaiikot ng kalabaw. Noong 1953, ang baryo ng Kaong ay pinamahalaan ni Teniente del Barrio Leon de Ramos. Nasa ilalim ng kanyang jurisdiksyon ang lupon ng mga sumusunod na sityos sa taong iyon na may kanya-kanya ring mga lider. Ang mga sumusunod naman ay ang talaan ng mga pinunong naglingkod sa pamahalaang pambaryo ng Kaong simula nang ito'y maitatag hanggang sa taong 1950s. Muling sinubok ang katatagan ng mga taga-Kaong nang malugmok sila sa paghihikahos dala ng mga unang taon ng paglaya ng Cavite sa mga Kastila at digmaang Amerikano-Pilipino. Ngunit ang nayon ay unti-unting bumangon gamit ang mga industriyang nariyan na simula pa noong umpisa at ito ay ang pagtatanim. Mas maraming lupain ang nilinis at binuksan para sa pagbubukid. Sumigla rin ang kalakalan para sa kanilang mga produkto sa pamilihan. Dahil dito, naging pangunahing tagagawa ng mais sa buong bayan ng Silang ang Kaong noon. Maliban pa rito, inilaan rin ang mga bakanteng lupain sa Kaong para pagtamnan at pag-anihan ng mga saging, palay, niyog, kape, gulay at pagmamanukan na kanilang inilalako noon sa pamilihang bayan at maging pa Maynila. Kalahating ektaryang lupain para sa paaralan ang unang binili ng mga residente para bigyang daan ang pagpapayaman sa kanilang edukasyon. Ibinigay nila ang nalalabing lupa bilang donasyon sa pamahalaan. Taong 1950 nang pasinayaan ni dating Cavite Governor Dominador Camerino ang pagtatayo ng unang gusali sa mababang paaralan ng Kaong na nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Kalahating ektarya pa ng lupain ang pinag-ambagan ng mga residente para maging ganap na isang buong ektarya ang sakop na lawak ng Kaong Elementary School. Maliban pa rito ay nagkaroon din sila ng public library kung saan ang mga tao ay nakakapagbasa ng mga pang-araw-araw na balita gaya ng Chronicle at Bagong Buhay. Mayroon din dito noong mga buwanan at lingguhang babasahin gaya ng Free Press, Liwayway, Bulaklak,
at Philippine School News Review. Maraming tahanan ang nagkaroon ng sariling palikuran. Ang produksyon ng pagkain at edukasyon ay lalo pang lumawig sa ilalim ng gabay ng 4 na gurong nagtuturo rito, habang ang kanilang school principal ay nagturo naman ng edukasyong pangmatanda o adult education para sa mga residente. Halos lahat ay nakatanggap ng libreng radyong de baterya mula sa pamahalaan na naghatid sa kanila ng mga kaganapan sa loob at sa labas ng bansa, upang itaguyod ang patuloy na pagtutulungan at diwa ng pagkakapitbahayan at mapangalagaan pa ang kapakanan ng komunidad. Ilang pamahalaang sibil ang itinatag gaya ng Purok, PTA, Samahan ng mga Magsasaka, Kapayapaan at Kaayusan, at Kapisanan ng Pag-asa ng Nayon, katumbas ng Sangguniang Kabataan o SK sa panahong kasalukuyan. Ang Kaong ay naging tagpuan ng mga revolusyonaryo sa kanilang pag-atake laban sa mga otoridad na Kastila sa bayan noong panahon ng himagsikan. Maraming kalalakihan ang nag-alay ng buhay sa kamay ng mga pinunong Kastila. Sinundan ito ng panunulisan na siya namang nagpahirap sa maraming mamamayan ng Kaong. Sa pagdating ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Kaong ay nag-ambag ng maraming anak na lalaki para sa kapakanan ng bayan ng Silang. Higit pa sa pagpapadala ng mga mandirigma sa gitna ng bakbakan, ang Baryo Kaong ay naging isang bukas na sugat noong panahon ng Hapon. Hindi lamang bala ang tumama dito noon, kundi ang malupit na hagupit ng mga mananakop na walang pinipili, mula sa mga mandirigmang nasa harap ng labanan hanggang sa mga inosenteng sibilyan na dumanas ng impyerno sa kamay ng mga sundalong Hapones. December 30, 1944, binaril ng mga sundalong Hapones ang marami sa mga residente dito. Sinubok ng baha, niyanig ng digmaan, ngunit hinding-hindi pagagapi. Higit pa sa lawak ng sakahan, ang Barangay Kaong ay simbolo ng diwang hindi matitibag. Sa bawat bukang liwayway, isang paalala ang sumasabay sa hangin na ang tagumpay ay mas matamis kapag ito ay ipinaglaban at binuo mula sa abo ng isang madugong nakaraan. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kanong araw. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng Barangay Kaong, Silang Cavite? Paki-share naman ng iba pang mga kwentong kaong ninyo sa comment section sa ibaba. At kung may maidadagdag pa kayo, ay mas mainam para mas mapalawig pa natin ang mga kaalaman tungkol sa bayan na ito. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan mo ang content na ito. Hanggang sa susunod na video, kanong araw. Salamat sa panonood.